Magandang araw po. Nandito po tayo ngayon sa Liturgical Bible Study at pag-uusapan po natin ng 5th Sunday of Lent. Ako nga po pala si Joey Oliva at ang mga kasama ko po ay si... Ako po si Pamela Leon. Ako po si Claretta Panador. Ako po si Diane Reyes. Magsimula muna tayo sa opening prayer. Amen. The Father, the Son, and the Spirit. The Holy Gospel from the Book of John, chapter 12, verses 20 to 32. Jesus predicts his death. Now there were some Greeks among those who went up to worship at the feast. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. "Sir," they said, "we would like to see Jesus." Philip went to tell Andrew. Andrew and Philip in turn told Jesus. Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you the truth. Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains on a single seed. But if it dies, it produces many seeds. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant always will be. My Father will honor the one who serves me. Now, my heart is troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. No, it was for this very reason I came to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven. "I have glorified it and will glorify it again." The crowd that was there and heard it said it had thundered. Others said, "An angel had spoken to him." Jesus said, "This voice was for your benefit, not mine. Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. But when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." He said this to show the kind of death he was going to die. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. Siguro ngayon pag-usapan natin kung ano yung nangyari sa verse 20. May mga Greeks na pumunta. Yung mga Greeks na tinutukoy dito, taga saan ba sila? Presumably, taga-Greece, pero sabi dun Sa footnote. footnotes, not necessarily Greeks sila of a nationalistic sense. Pero they are speaking Greek language. Greek language. So yung Greeks dito, hindi yung mga tao na galing necessarily sa Greece. So yung mga Greeks dito, yung mga Greek-speaking na foreigners na pumunta sa Jerusalem. So ano yung sinasabi sa verse 21? Bakit sila lumapit kay Philip? They want to see Jesus. Bakit specifically si Philip yung nilapitan nila? Sa tingin nyo? They have distinctly Greek names. So They have distinctly, okay. Greek sounding yung name nila. Siguro parang meron silang certain comfort na lumapit sila dun sa medyo kapareho siguro nila, ganun. Para mas madaling makapunta kay Jesus. Ano naman yung sinasabi sa verse 22? Pumunta si Philip kay Andrew. Tapos, anong ginawa ni Andrew? Pumunta sila kay Jesus. Pumunta sila kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? "The hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls from the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds." Ano sa tingin niyo yung sinasabi? Yung death niya. Yung death? niya. Oo. Parang sinasabi na niya na dadating na yung panahon na malapit na ako
Oo, pero in turn, kapag namatay siya, it will produce much fruit. So, ganun yun. Yung death ni Jesus, sinisymbolize din dun sa grain of wheat na it doesn't mean na pag namatay siya, it will stop there. It will produce much fruit. Siguro ganun din yung sa Catholic Church, pwedeng, mula na namatay si Jesus na buo yung Catholic Church, tapos lumaganap sa buong mundo, di ba? Sa verse 25, ano namang sinasabi sa verse 25, Pam? Sabi sa verse 25, the man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Ano sa tingin mo yung sinasabi doon, Claret? Yung parang kapag yung life mo, ginagawa mo, parang ino-offer mo sa iba, parang mas may fulfillment yung life mo kung para sa iba mo ginagawa kaysa sa para sa iyo. How about you, Dayan? Ano sa tingin mo yung sinasabi doon? Parang kung masyadong nakafocus ka dun sa buhay mo, yung dito lang, gusto mo lahat lang madali, ganyan. More or less, you'll probably lose it. Pero when you're open to yung ino-offer mo yung buhay mo sa ibang paraan. So parang nire-relate ni Jesus yung quality ng life niya, tsaka yung pagkawala ng buhay niya, parang ganun din yung calling sa ating lahat. Okay. Ano naman sinasabi sa verse 26, Claret? Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant always will be. My Father will honor the one who serves me. Ano sa tingin mo ibig sabihin nun? Matutuwa si God, the Father, na pag nagsiserve tayo sa Kanya. How about you, Pam? For me kasi, I think it's a call to serve. A call to serve. A call to serve. To serve His people. Parang feeling ko, God is telling us na when the time comes, we shall do what He has started. Parang yung kagaya rin kanina, di ba, na yung parang sinabi ni Jesus na when you lose your life, in-explain niya kung ano ba ibig sabihin na losing your life. Hindi ibig sabihin na that mamatay, o ganun, or magpakamatay ka to lose your life. It means to follow Him, di ba? Sa verse 27 naman, ano sinasabi dito, Dayan? Sabi niya, I am troubled now, yet what should I say? Father, see me from this hour, but it was for this reason that I came for this hour, to this hour. Okay. Ano sa tingin mo ibig sabihin ng hour na yun? Since malapit na yung death niya, malapit na yung Okay. sufferings niya. Tapos parang sinasabi niya na, siyempre parang ang lapit na eh, so in a way parang distress na rin siya, ganun. Sinasabi din niya na, alam ko naman na ito yung pinunta ko dito. Okay. So parang pinapaalam niya na malapit niya nang makita, maintindihan kung ano yung reason bakit siya nandito sa mundo. How about you, Pam? I think kasi ito yung realization ng purpose ni God. Nangingibabaw sa kanya na, ito nga yun, kaya nga ako nandito. So kahit gaano pa siya ka-troubled, gaano pa siya kasad siguro, he's more than willing. Kasi yun yung purpose niya. Kung bakit siya nandun at that there. So ano naman sinasabi sa verse 28? Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it, and will glorify it again. So ano sa tingin niyo yung sinasabi niya dito? Feeling ko, kaya sinabi, Father, glorify your name. Kasi lahat naman ng gagawin, mangyayari. All for Him. How about you, Claret? Parang, di ba malulungkot siya kasi mawawala. Parang nararamdaman niya malapit na. Pero gino-glorify pa rin niya si God the Father. Kasi parang alam niya na yung gagawin niya sobrang noble or paggagawin niya para sa tao. Hindi niya talaga kinu-question yung plano ni God sa buhay. Dito naman sa 29, ano nangyari nung sinabi ni Jesus yun na, Father, glorify your name. Anong nangyari after that? The crowd that was there and heard it said, it has thundered. Others said, an angel has spoken to him. Bakit sa tingin niyo yung iba parang thunder lang yung narinig, yung iba parang sinasabi na an angel has spoken, ganun? Siguro those who interpreted it as an angel had spoken, siguro yun yung mga believers na. Those that thunders, siguro yun yung medyo Doubting pa, sila. oo. So hindi nila nakukuha yung message. So, ibig sabihin, hindi sa lahat na-reveal din yung pag-glorify kay Jesus. Tapos, verse 30, ano nangyari after that?
Ano sinabi ni Jesus? This voice did not come for my sake, but for yours. Ano sa tingin niyo ibig niya sabihin doon? Na, kasi yung iba, thunder yung rinig, yung iba angels yung nagsalita, ganyan. Pero parang kinonfirm ni Jesus that there was a voice. Pero he said that it's not for his sake. Siguro kasi, at that time, kaya sinabing this is not for me, but for yours. Kasi, para i-empower din kayo, i-strengthen kayo, or paliwanag sa inyo, or i-reveal sa inyo. Kasi pag kay Jesus kasi parang klaro na eh. Alam na niya na kung anong gagawin niya, ganyan, kahit na natatakot siya. Pero para dun sa iba na pwedeng natatakot or pwedeng hindi nila naiintindihan, maintindihan nila. Parang Dito sa gospel kasi, di ba, the voice is not for my sake but for yours. Sino sa tingin niyo specifically yung nandun sa eksena na yun? Sino ba nga ulit yung mga nandito sa readings? si Andrew, sa yung Greeks. Tsaka yung mga Greeks. So yung mga Greeks, di ba sinisymbolize nga yung mga foreigners? So meaning, yung message, ni-reveal, hindi lang sa disciples, ni-reveal din sa mga ibang tao. So ano naman yung sinasabi sa verse 31? Now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. Ano sa tingin niyo ibig sabihin niya doon, nung will be driven out? Sabi sa footnote, yung ruler of this world, si Satan daw. So parang, Okay. at that time, si Satan napapalis. Mapapaalis, made-defeat. So ano sa tingin mo yung makaka-defeat sa kanya or makaka-drive out sa kanya? Yung death, and then, Yung hour, oo. yung resurrection, Okay. ganun. Sige, sige. Sa verse 32 naman, But I, when I lifted up from the earth, will throw all men to myself. ano sa tingin niyo yung ibig niyang sabihin doon? May access na lahat sa kanya. But he was lifted up. Para kasing kanina, di ba? Ano ba ibig sabihin ng lifted up? Resurrection. Resurrection, tas at the same time, ano yung mangyayari in turn dun sa mga taong naniniwala sa kanya? They will be drawn to himself, di ba? Para mas magkakaroon ng access, ganyan. Sige. Ano sinasabi dun sa last verse? He said this to show the kind of death he was going to die. So, ano ba yung naging description niya from the very beginning pa lang? May symbolism ng wheat. Anong klaseng death ba yung sinasabi niya? Yung death niya, will produce fruit kung saan lahat tayo magiging draw closer to Him and closer to the Father. Yun. Tingin ko yun. Oo, yun nga, yun. Me naman, sa tingin ko, kind of death na yun eh, kanina na parang self-sacrificing, parang to save us all. Ito yung kind of death na mangyayari sa akin. This is not just yung namatay ako kasi may kasalanan ako, Oo. but it's namatay ako kasi I'm saving you from yung world na tinutukoy Oo. dito, which is Satan. Oo. Parang From hindi sin. Si Oo. Satan. Oo. Yun. How about you, Claret? Parang yung death ni Jesus, parang benefit yung tao na paparating pala. Yung parang yung mga taong nung time na yun, tapos yung mga taong paparating pa. Oo. Ano sa tingin mo yung message ng gospel this Sunday? Siguro sa akin, Sige. Pam. He came Okay. to save us. No matter how painful it was for him, he accepted. Kasi he loves us. Unconditional love in a way kasi kahit painful, kahit mahirap, he obeyed, pero kasi he loves us. He wants to save us. How about you? Parang pinakita na mahirap yung kay Jesus, pero mahirap din kay God yun, kasi anak mo yun. Pero siya yung magsasuffer. So, parang pareho din silang nahirap. Sila tsaka How about you, Dayan? Parang I came here and I will die, but I will die for you. Na para mas maging mapalapit ka kay God, para ma-save tayo. Punta ako dito para dun. So, in summary dun sa mga sinabi nyo, He came to save us. Even if it's painful, even if it's hard, He came because He loves us and He wants us to bear fruits. Kasi parang gusto niya talaga ma-save tayo, di ba? So, yan, sige. Punta naman tayo sa first reading.